meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha. Walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Noong una na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente, lahat ng yan ay fake. Hindi ko ng tagdo ng mga taong way pulos. Dili na kuno tagdo ng mga taong way pulos. Isa naman si Paolo Balde, sigurado ko. Pero kailangan natin pag-usapan yan. Lalo na, at ang naka-interview dyan ay News 5, si Bril Montalvo. Actually, parang dalawang beses ko narinig parang nag-echo dahil kagabi yan din naman yung essence ng mga huling pahayag ni Congressman Erice na yung kanyang fear na baka walang eleksyon or no election sa 2028 at parang ganyan din yung sinasabi ng Vice President Sara Duterte, Sara Duterte. di ba? Tignan natin ano pa ba yung mga sinabi niya. Okay, habang hinintay natin yung ating guest na Duterte rin naman yung pag-uusapan doon. Pero valid ba? Pero what's the basis for the fear na Yung walang eleksyon. Well, si Erice, ang sinasabi niya kagabi ay dahil hindi nga papayag na ipasa ng mga Marcoses yung kapangyarihan doon sa pwedeng gumante sa kanila or pwedeng mag-punish sa kanila. But you can't just speculate based on that. Exactly. Hindi papayag yan, so hindi magkaka-eleksyon. Iba yun dun sa, I suppose, iba yun dun sa, may gumagalaw na. Kaya may narinig kami na na meron ng conspiracy. So sa ngayon, unfounded fear ba? Not unless they hear anything else or they say that they know of something else. Na hindi natin alam. I mean, I suppose. Kasi sabihin mo lang na, hindi magpapatalo yan. So, walang eleksyon. Medyo where does that put us? Actually, may mga nagsasabi na very cinematic yung mga linyang sinabi kay Bril kanina. Yung mga tipong, meron pa bang bayan? Mga ganyan. Ganon yung mga binitiwan. Meron pa bang bayan? Meron pa bang Pilipinas sa pag-uusapan by 2028? So, that's rather cinematic. Kung may year-ender next week, kasama na yan. Dramatic. Yeah. Almost hyperbolic. Yes. So, reminds you of the father. diba? So, meron ba tayong playback na mga highlights ng sinabi ng Vice Presidente kay Bril kanina? Sige. Yan sige. Pwede. Okay. Kay BBM na lang kay Clay Castro. Sila kay message sa lubong pod ka nagkuan. Ano na lang ko? Ibangit mo kayo. Sige, go. Kay BBM o kay Claire. Message? Sa Valentine's. I-great lang. Unta, magkadayon silang duha. Magkadayon unta mong duha. Thank you, Bibi. Bye-bye. Kay BBM. Basically, ang mensahe po ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Yusek Claire Castro, sana magkatuluyan daw sila. Sana magkatuluyan sila, sana magkatuluyan kayo. Yan yung sabi niya. Okay. So, meron din po mga pahayag, aside from that, may mga pahayag din ang Vice Presidente tungkol sa mga pwede niyang makatunggali na sina Senator Ontiveros at Leni Robredo sa 2028 election. So, kung meron tayong SOT noon or soundbite, i-playback muna natin dahil yun yung ating continuing story for ilang days na about mga magkakatunggali or mga maghaharap-harap by 2028. Sige po. Tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan
sa taong 2028. Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Okay, so yan po ang ilang parte ng interview po ng News 5 kay Vice President Sara Duterte.